Habang nag-aayos ng mga damit ni Nathan, hindi ko maiwasang maalala ang nangyari last time. Naging casual lang kaming dalawa ni Nathaniel. Kahit sabihing matagal na kaming hiwalay at may kanya-kanya ng buhay. Nandito pa din siya sa puso ko. May epekto pa din siya sa akin. Lalo kapag tumititig siya, mas lalong nagwawala ang pintig ng puso ko. Gustuhin ko mang sabihing anak niya si Nathan, hindi pa ako handang sabihin sa kanya ang totoo. Natatakot ako sa maaring gawin ng pamilya ni Nathaniel at ni Nadia. Maimpluwensya ang pamilya niya. Yun ngang pagiging baog ko na hindi naman pala, kagagawan nila yun. Alam kong gagawin nila ang lahat upang paglayuin kami. Pero kung mahal ako ni Nathaniel, hindi niya ako iiwan. Kahit sabihing hindi kami magkakaanak sa kakulangan ko bilang babae, hindi naman rason yun. Kung mahal mo ang isang tao, tatanggapin mo kahit ano pa siya. Napaangat ako ng tingin ng may humantong sasakyan. Tumayo ako upang silipin sa bintana kung sino ang tao sa labas. Napakunot ang noo ko. Anong ginagawa ng mga pulis dito? Binuksan ko ang pinto upang kausapin ang mga pulis. Ano pong maipaglilingkod ko po sa inyo? Bigla akong kinabahan. Kayo po ba si Marcela? Kayo kasi ang nakalagay sa cellphone ng biktima. Tinatawagan namin ang number niyo pero out of coverage area. May nakita kaming address sa loob ng wallet niya kaya pinuntahan na lang namin. Sino po ba tinutukoy niyo? Huwag naman sana ang kapatid ko, Diyos ko. Si Mr. Nathaniel, na aksidente po siya malapit lang dito, malubha po ang pagkakabangga ng sasakyan niya sa isang truck, dinala po siya sa malapit na hospital dito, bigla akong nanghina, kahit gaano man kasama ang ginawa sa akin ni Nathaniel, hindi ko hiniling na ganito ang mangyari sa kanya. Saan pong hospital dinala si? Sasamahan po namin kayo doon, namalayan ko na lamang may luha ako sa aking mga mata. Pinabantayan ko muna si Nathan kay Leonila. Dok, kumusta po ang pasyente na dinala po dito kanina? Malala po ang tama niya sa ulo, kailangang mailipat siya sa isang hospital na may CT scan, hindi kompleto ang kagamitan dito, para malaman kung may namuong dugo sa kanyang ulo. Nanghina ang buo kong katawan, kahit may kasalanan si Nathaniel sa akin, na-realize kong hindi ko kayang mawala ng tuluyan si Nathaniel sa buhay ko. Napatakip ako ng bibig, napaiyak ako sa sinapit niya. Tinawagan ko si Sir Aldrin, ang kaibigan ni Nathaniel, siya lang ang kilala kong malapit sa kanya. Hello Sir Aldrin, si Marcela po ito, nanginginig ang kamay ko habang hawak ang cellphone ko, sobrang takot ang nararamdaman ko sa maaaring mangyari kay Nathaniel. Bakit napatawag ka? Okay ka lang Marcela, tell me. Si Nathaniel nasa hospital, kayo lang po ang matatawagan ko Sir Aldrin. Anong nangyari kay Nathaniel? Na-aksidente po ang sasakyan niya malapit po sa lugar namin. Saang hospital siya dinala? I'm going there. Umupo ako sa bench para hintayin ang pagdating ni Sir Aldrin. Tumayo ako upang salubungin siya. Walang humpay ang pagpatak ng mga luha ko habang nasa harapan ni Sir Aldrin. How was Nathaniel? Is he okay? Mas lalong ramagasa ang mga luha ko sa tanong ni Sir Aldrin. Hindi po siya maayos. Kailangan daw po niyang mailipat sa ibang mas malaking hospital, para makhek kung may pinsalaang. Magiging maayos din si Nathaniel, don't worry. Ainalalayan niya akong umupo sa bench. Dumating ang chopper na magdadala kay Nathaniel sa Manila. Tinawagan ko ang kapatid ko na siya muna ang bahala sa anak ko. Hindi muna ako makakauwi ngayon, kailangan ako ni Nathaniel, hindi ko siya iiwan. Hindi mawala-wala ang kaba ko sa dibdib. Masyadong okupado ng takot ang puso ko. Naiisip kong baka iwan na kami ni Nathaniel. Hindi ako handa para dito. Hindi ko kayang mawala siyang tuluyan. Napaluha ako. Naramdaman ko ang paghagod ni Sir Aldrin sa likod ko. Tahimik lang akong lumuluha sa tabi habang hinihintay namin ang resulta ng CT scan ni Nathaniel. Napatayo kami nang dumating ang doktor. Sinong ang kamag-anak ng biktima? I'm his friend. Ano pong lagay ng pasyente? Is he okay? Halos pagpawisan ang palad ko dahil sa nerbiyos na nararamdaman ko. Nagdasal ako na sana hindi naman malala ang tama ni Nathaniel sa ulo. Nagkaroon ng hematoma ang utak niya. Nagkaroon ng blood clot sa utak nito dahil sa natamong injury sa pagkakabangga. Kailangang maoperahan siya as soon as possible. Pero pinapangunahan ko na kayo. Hindi ko masasabi na magiging successful ang operation,
Kung maging successful man, hindi 100% na magiging maayos na siya. What do you mean? May maapektuhang ibang parte ng utak niya like sensory, vision and memory. I don't know kung alin man doon ang maapektuhan. But we do hope hindi naman ganoon kalala. Sa ngayon kailangan nating ng dasal for his fully recovery after the operation. Natatakot akong baka mangyari ang mga sinabi ng doktor. Diyos ko, huwag mo pong hahayaan. Don't worry, gagawin namin ang lahat, mailigtas lang si Mr. De La Serna. Napatango si Sir Aldrin. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ko. Sinasabi ng kanyang mata na magiging maayos din ang lahat. Tumanggo ako kahit na nag-aalala pa din ako na baka hindi kayanin ni Nathaniel ang operasyon. Hinintay naming matapos ang operation. Nahihiya nga ako kay Sir Aldrin dahil may pamilya pa itong dapat asikasuhin pero siya pa ang tinawagan ko. Imbes na pamilya ni Nathaniel ang kinontak ko. Hindi ko naman kasi alam kung ano ang number nila. Hindi pa ako handang makita ang pamilya niya dahil sa ginawa nila sa akin. Tanging si Sir Aldrin lang ang taong makakatulong sa akin. Umidlip ka muna. Ako muna ang maghihintay sa doktor. Naalimpungatan ako nang makarinig ako ng mga taong nag-uusap. Nakita ko ang mga taong pamilyar sa akin. Ito yung mga kaibigan ni Nathaniel. Marcella, tawag sa akin ni Sir Aldrin. Kumusta na po si Nathaniel? Okay ramen ang age ration, naging successful. Kailangan lang nating maghintay ng 24 hours sa paggising niya. You need to go home. I'll call you if he has already been awake. Nagpasya akong umuwi muna. Hinintayin ko na lang muna ang tawag ni Sir Aldrin. Sana kapag nagising na siya maging madali ang paggaling niya. Siguro sasabihin ko na sa kanya ang totoo about sa anak namin. Ayokong magsisi kung sakaling mangyari ang ganito. Tsaka ko palang mapagtanto na mali ang itago si Nathan sa kanyang ama. Kinaumagahan, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Sir Aldrin na gising na si Nathaniel. Pinaiwan ko muna kay Leonila ang anak ko. Pagkarating ko sa hospital, pinuntahan ko na ang silid ni Nathaniel. Nakita kong nandoon ang mga kaibigan ni Nathaniel. Nakamulat na ang mata ni Nathaniel. Naiwan kaming dalawa ni Nathaniel, marming nakakabit na hose sa mga kamay niya. Aldrin, nandyan ka pa rin ba? Bakit tinatanong niya? Ito na ba ang sinasabi ng doktor na maaapektuhan ng ibang bahagi ng katawan o Nathaniel kung sakaling makasurvive ito sa operation? Ako ito, Nathaniel. Napaawang ang labi ni Nathaniel nang marinig niya ang tinig ko. Kinapa niya ako kung nasaan ako. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay nito. Love, nakita kong may pamatak na luha sa gilid ng mata nito. Hindi ko na din mapigil ang umiyak. Napayakap ako sa kanya. I am so sorry honey, ito na siguro ang kabayaran ng pananakit ko sa iyo. Hindi ako magrereklamo kung ito ang ibinigay sa akin ng Diyos na parusa. I deserve this. Nalulungkot lang ako, hindi ko na kayo masisilayan ng anak ko. Huwag mong sabihin yan, Nathaniel. Makakakita ka pa din. Magtiwala ka lang sa Diyos. Hinawakan ko ang magkabila niyang pisngi. Hinagkan ko ang kanyang noo pababa ng kanyang ilong at ang kanyang labi. Aalagaan kita hanggang sa gam-alang ka. Hindi kita pababayaan lalo't kailangan mo ng taong dadamay sa iyo. Hindi ko ginagawa ito dahil naaawa ako sa iyo. I'm doing this because... Napahinto ako ng pagsasalita nang may pumasok sa loob. Si Nadia, kasama nito ang mga magulang ni Nathaniel. What are you doing here? Tanong ni Nadia sa akin. Bigla niya akong tinulak kaya napaupo ako. Marcella, tawag sa akin ni Nathaniel. Inumang nito ang kamay para kapain ako. What did you do to her? Tanong ni Nathaniel kay Nadia. Wala siyang karapatan dito. Ako ang asawa mo, Nathaniel. Hindi siya. Ang sama ng tingin ni Nadia sa akin. Hindi ko din naman siya masisisi dahil siya nga naman ang asawa, hindi ako. Please Nadia, huwag kang gumawa ng gulo. Hindi ito ang oras ng pagtatalo. For God's sake, kaka-opera pa lang ng anak ko. Nandito tayo para makita natin si Nathaniel. Awa ang nabanaag ko sa mukha nito na ikipinagtaka ko, dahil ang alam ko kinamumuhian niya ako. Naintindihan ko naman na wala akong karapatan dito, dahil hindi na ako ang asawa ni Nathaniel. Tanging ang anak na lamang namin ang nagdudugtong sa aming dalawa. Iyon na lamang ang tanging pinanghahawakan ko. Humihingi ako ng paumanhin sa inyo. Aalis na po ako. Kahit ayoko pang umalis, gusto kong ako ang mag-alaga kay Nathaniel. Ang sakit lang, wala na akong karapatan pa kay Nathaniel.
dahil si Nadia na ang mas may karapatan, siya ang asawa, hindi na ako. Love, don't leave me please, stay with me. Gusto kong yakapin si Nathaniel. Nakikita ko sa kanya ang paghihirap, napaluha na lamang ako. Kinakausap ako ng doktor ng pribado. Sinabi niya na hindi ko kayang makakita kahit saglit, pwede pa naman daw bumalik ang paningin ko. Pero hindi niya alam kung kailan, magpapatest pa sila sa akin, kaya wala akong dapat ikabahala. Hindi ako natatakot na mabulag o maparalisa. Mas natatakot akong mawala si Marcela at ang anak kong si Nathan sa buhay ko. Sila ang mahalaga sa akin, wala nang iba. Nathaniel anak, kumain ka na. Sinabi ni Nadia na magmula kaninang umaga, hindi ka pa nag-aalmusal. Please anak, huwag mo namang pabayaan ang sarili mo. Leave me alone, wala kayong maitutulong sa akin. I said leave me alone, please leave me alone. I don't want anything from you. Anak, ano ba ang gagawin ko para lang mapatawad mo ako sa mga ginawa ko? Lumuha ka ng dugo, then I will forgive you. That is what I wanted you to do. Malaki ang kasalanan mo sa amin ni Marcela, kailangan mong pagbayaran. Pwede ka nang umalis, hindi mo magagawa ang hinihiling ko dahil hindi mo magagawa. You don't need to say that to your mom, how dare you Nathaniel. Hindi ko hiniling na alagaan niyo ako or puntahan niyo ako. Makakaalis na kayo o umalis na kayo sa buhay ko. Ako dapat ang magsabi niyan sa iyo. How dare you to ruin my life? You manipulative me. Wala kang utang na loob Nathaniel, don't call me because I am not. Ang kapal ng mukha niyang sabihin hindi siya ganoon. Please Nadia, stop it. Iwanan na muna natin si Nathaniel, hindi pa ito ang oras para kausapin natin siya. Narinig kong lumabas na ang 2 taong kinasusuklaman ko, hindi ko na napigil ang mapaiyak ng malakas, sobrang bigat ng nararamdaman ko ngayon, para akong nakakulong sa isang selda na wala ng kalayaan, habang buhay na akong nakakulong sa relasyong hindi may paglaban ang babaeng mahal ko, wala akong magawa. Mas mabuti na sigurong mawala na ako. Dahil sa totoo, nabubuhay na lamang ako sa pag-asang makakasama ko pa si Marcela. Nagising ako nang pumasok sa loob si Weng, Sir, hinahanap po kayo ni Baby Enzo. Put him on my side, sumubsob sa tiyan ko ang anak ko. Sir, kumain na po kayo, nagdala na din ako ng pagkain nyo. Alam ko pong wala akong karapatan na makialam, pero sir, magpakatatag po kayo para kay Enzo. Kung mawawala kayo, paano na po siya? Kawawa naman ang alaga ko. Kahit yaya lang siya ni Enzo pero minahal nito ang anak ko. Mas mabuti pa nga ito, minahal niya si Enzo, pero ang sarili nitong ina hindi niya maiparamdam sa anak namin ang pagmamahal. Kaya maswerte ang isa ko pang anak na si Nathan dahil mabuting ina si Marcela. Huwag kang mag-alala, hindi ko naman pababayaan ang sarili ko. Samahan mo na muna ako dito habang kumakain ako. Sir, salamat po. Baby Enzo, mag-eat na si Daddy. Nandiro ako sa hardin para magpahangin, nakatulog na si Enzo dahil napagod sa paglalaro kasama ko. Although hindi ko siya makita, alam ko kung gaano kasaya ang anak ko. Sir, narito po sila Sir Aldrin, Sir Mandy at Sir Emer. Papuntahin mo sila dito sa hardin. Hey Nathaniel, how are you? Kahit hindi ko man sila makita, alam ko kung sino-sino sila. Asshole ka din, ito bulag na at hindi pa makalakad. Someone tapped me on the shoulder. Makakalakad ka pa din naman at makakakita, temporary lang yan, sabi ng doktor. Akala namin iiwan mo na kami, sobrang nag-alala kami sa'yo. Masamang damo kaya mahirap mamatay, there is sadness in my voice. So, ano ang balak mo? Are you going to undergo eye operation? Hindi ko pa napag-iisipan ang bagay na yun, ang gusto kong unahin ang sa amin ni Marcela. For now, it's not my main priority. Help me to annul my marriage to Nadia. I want to get out of this relationship. Alam kong mali ang mga naging desisyon ko noon, itatama ko na lahat alang-alang sa isa ko pang anak, pinagsisihan ko ang mga naging desisyon ko dati, mas inuna ko ang pride ko kaysa isipin ang nasaktan kong babae. Hindi ko alam na mas masakit ang ginawa ko sa kanya kaysa naramdaman kong hindi kami magkaanak. Easy as pie, kahit naman hindi mo sabihin gagawin ko, may mga grounds ka na para i-annul ang kasal nyo ni Nadia. Just give me 1 month, mapapawalang bisa na ang kasal nyo ng babaeng yun. Tunay talaga silang kaibigan, kahit naman madami akong naging kasalanan. They're always there for me. Thank you, maasahan talaga kayo. We are your friends.
Tinulungan mo rin kami sa mga problema namin ng mga asawa namin, kaya ngayon kailangan mo ng tulong at kami na ang bahala sa iyo. Nagpapasalamat ako na mayroon akong tapat na kaibigan na laging handang tumulong sa akin. Let's celebrate, nandito ako ngayon sa labas ng bahay nila Nathaniel, hindi ko magawang pumasok sa loob. Natatakot akong baka naroon sa loob si Nadia. Alam kong hindi dapat ako nandirito ngunit ginawa ko pa rin. Nathaniel needs me. I will take care of him. I know his situation is difficult now. I do not know if Nadia cares for him. Namataan ko si Weng na palabas ng gate. Marcela, buti na parito ka. Tamang-tama, wala ang amo kong babae. Umalis kanina, hindi ko alam kung saan pumunta. Palagi namang wala yun. Iniiwan lang si Sir. Dapat siya ang nag-aalaga sa asawa niya. Kung sa bagay ang alaga ko ngang si Enzo, hindi niya maalagan. Si Sir pa kaya, naawa nga ako kay Sir Nathaniel, napakalungkot niya. Nagkukulong lang siya sa silid, nahabag ako sa kinuwento ni Weng. Napakawalang kwenta ng Nadia na yun. Paano niya naatim na hindi alagaan ang mag-ama niya, lalo pa ngayon kailangan siya ni Nathaniel. Nasaan si Enzo? Iniwan ko saglit sa playpen niya sa playroom. Halika, siguradong matutuwa ang batang yon. Lagi niyang binabanggit ang pangalan mo. Nakita kong seryoso ang mukha nitong nakatuon ng atensyon sa kinakalikot niyang laruan. Enzo, narito ang Mama Marcela. Napangiti siya nang makita niya ako. Tumayo ito at lumapit sa kinatatayuan ko. Niyakap niya ang mga binti ko. Mama Sela, Mama, binuhat ko siya at hinagkan ang magkabilang pisngi niya. Miss ko na ang poging bata na ito. Are you a good boy, Yaya Weng? Yes, Mama Sela. Iwan ko muna kayo dyan ha. Ipagluluto ko kayo ng merienda. Dada, tinuro ni Enzo ang labas. Sige, pupunta tayo sa daddy mo pero kailangan mong kumilos at huwag maingay, okay? Dahan-dahan naming binuksan ang pinto at sumilip muna ako bago ako pumasok. Sinenyasan ko si Enzo na huwag maingay. Nakita ko si Nathaniel na nakahiga sa kanyang malaking kama. Inihiga ko si Enzo sa kabilang side ng kama. Sinenyasan ko si Enzo na tumahimik. The child yawned as a sign that he was drowsy. He closed his eyes and fell asleep. I put pillows next to him to keep him from falling. Talagang mag-ama nga sila ni Enzo. Kamukhang kamukha niya si Nathaniel. Kahit din si Nathan kamukhang kamukha niya. Lahat ng feature ni Nathaniel nakuha niya. Napalingon ako nang pumasok sa loob si Weng. Nandito lang pala kayo, akala ko kung saan na kayo pumuntang dalawa. Nakakaawa ang hitsura ng amo mo. Hindi ba inaalagaan ng asawa niya? Dapat nandito si Nadia. Siya dapat ang nag-aalaga, hindi ibang tao. Naku yun, hindi niya nga maalagan, ang anak si Sir pa kaya. Narinig ko nga kahapon na nagtatalo sila ng nanay niya at yung asawa. Hindi ko naman sinasadyang marinig. Ibibigay ko sana sa kanya ang gamot niya. Naabutan ko ang mommy ni Sir at ang asawa niya na nag-uusap. Nakakashock ang mga narinig ko mula sa bibig ni Sir. Malaki pala ang hinanakit niya sa sariling ina. Hindi ko nga maintindihan kung ano ang sinasabi ni Sir na niloko siya tapos pinaikot lang daw siya ng dalawa. Naawa nga ako dahil todo ang iyak ni Sir kahapon. Mas kailangan ako ni Nathaniel ngayon, pero paano ko naman gagawin? Ang hirap ng sitwasyon namin ngayon. Alam mo bang may nalaman akong ikinabigla ko? Kaya pala naghiwalay sila dahil sa mommy niya. May ginawa ang dalawang demonite kaya nagkahiwalay silang mag-asawa. Yung unang asawa ha? Nagtataka naman ako dahil bakit pinakasalan ni Sir si Ma'am Nadia? Hindi naman pala niya mahal ang babae. Alam mo, napakamasalimuot ng buhay ni Sir. Grabe, kaya ako ayokong maging mayaman kagaya nila. Hindi naman masaya. Kahit simple lang ang buhay ko, masaya naman ako sa pamilya ko. Weng, alam kong naging magkaibigan tayo. Naikwento ko na ang ibang nangyari sa buhay ko. Pero hindi ko pa nasabi sa iyo ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Mayroon ka pang hindi nasasabi sa akin. Ako ang dating asawa ni Nathaniel. Ikaw pala ang babaeng palaging bukang bibig ni Sir kapag nagtatalo sila ng asawa niya. Nalulungkot naman ako at nagkahiwalay kayo. Ngayon, alam ko na kung sino ang mga taong sumire sa relasyon nyo. Nalulungkot ako para sa iyo, Marcela. Hindi mo man lang nabigyan ng hustisya ang mga ginawa nila sa iyo. Napaluha ako dahil naalala ko na naman kung paano ako naghirap. Bilib ako sa iyo, sa kabila ng pinagdaanan mo naging matatag ka. Maswerte ang anak mong si Nathan dahil minahal mo ang anak mo.
Hindi kagaya ni Ma'am Nadia sa anak niyang si Enzo, parang hindi niya nga anak wala talagang puso ang babaeng yon. Gusto kong alagaan si Nathaniel at si Enzo pero hindi ko alam kung paano. Alam ko naman na wala akong karapatan dahil hindi na kami mag-asawa ni Nathaniel, pero kailangan niya ako ngayon. Gusto mo bang tulungan kita? Kapag wala yung bruhang asawa ni Sir sasabihan kita. Teka, alam ba ni Sir Nathaniel na magkakilala tayo? Oo, nagulat nga ako dahil last time na nagpunta kaming park, nandoon siya kasama ni Enzo. Hindi ko talaga expected siya ang ama ni Enzo. Si Nathaniel pala ang kinukwento mo sa akin na amo mo. Hindi ko pa din masabi na anak niya si Nathan. Natatakot ako sa maaaring magawa ng mommy ni Nathaniel at ni Nadia kapag nalaman nilang may anak kami ni Nathaniel. Napakasama ng dalawa na yun, huwag kang mag-alala, maayos din lahat ng ito. I hope maayos ang sa amin ni Nathaniel, lumalaki na din ang anak namin, hindi naman maganda na lumaki ang anak ko na may itinatago ako sa kanya. Kahit man lang magkasama ang mag-ama, ang sa amin ni Nathaniel hindi ko na hinihiling na maayos pa. Maayos nyo din ang relasyon nyo, sa totoo naman kayo ang nagmamahalang dalawa. Tutulungan kitang makasama ang taong mahal mo, well, kahit palihim lang. Halika ka na nga, kumain muna tayo, gutom lang siguro ito, tsaka baka magising si Sir. Sinikap kong bumalik sa higaan ko. Paunti-unting sinasanay kong maglakad dito sa silid ko. Ang alam nila hindi pa ako makalakad. Nalaman ko lang nang magtangka akong tumayo. Sa awa ng Diyos nilalakad ko na ng paunti-unti ang mga paa ko. Ililihim ko itong kalagayan ko sa kanila. Kailangang isipin nilang lumpo ako. Sana naman bumalik na ang paningin ko. Sabi naman ng doktor na may possibility na bumalik ang paningin ko kahit hindi pa ako maoperahan. Hihintayin ko ang pagkakataon na iyon. Nakabalik ako ng maayos sa higaan ko. Kinapa ko si Enzo na nakatulog pa din. Naku sir, gising na po pala kayo. Pasensya po, inilagay ko sa tabi niyo si Enzo. May kasama ka ba? Po, wala po akong kasama, ako lang po ang mag-isa. Bakit niyo naman po naitanong? I smell some perfume na familiar sa akin. Naku sir, pabango ko po yun. Baka po yun ang naamoy niyo. Tama po, iyon nga po, kaya pamilyar. Kahit hindi ko nakikita ang reaksyon niya. Alam kong kinakabahan na ito na baka mabuko. Alam ko din na nandito si Marcela. I can smell her scent. Ramdam ko ang presensya niya. Sir, gusto niyo po ba hatiran ko kayo ng merienda? Nagluto po ako ng ginataang bilo-bilo. Hindi ba favorite niyo yun? Nilagyan ko po ng langka. Napangiti ako. Naalala kong paborito iyon ni Marcela. Okay, you can bring merienda here. Narinig ko na lumabas na ito. Pero ang amoy ni Marcela ay nasa loob pa din. Alam kong hindi ito umalis. Paimpal akong sumangot para malaman ko kung saan siya. Lihim ako napangiti dahil nasa tagiliran ko lang siya. Masaya ako dahil sa kabila ng lahat hindi niya ako iniwan ng tuluyan. Siguro natatakot lang siya na malaman ko na nandito siya. Dumating na si Weng, amoy na amoy ko ang dala nitong ginataang bilo-bilo. Susubuan ko na kayo sir, huwag po kayong mag-alaala, hindi na po ito mainit. Napangiti ako dahil alam kong hindi si Weng ang nagpapakain sa akin, it's Marcela. Mama Sela, nako Enzo, wala naman dito yun. Gusto kong mapangiti dahil alam kong natataranta na ang dalawa. Ako na ang magpapakain sa sarili ko. I can handle this, Weng. Alagaan mo muna si Enzo. Okay po, pinilit kong kainin ang ginataang bilo-bilo. Naku sir, naubos nyo. Salamat naman at magana na kayong kumain. Masarap naman kasi ang luto mo kaya napapadami ang kain ko. Salamat sa merienda. Dada Mama Sela here, napabilang ang tingin ko sa pinanggalingan ng boses ni Enzo. Who is Mama Sela, kahit alam kong si Marcela ang binabanggit niya. Naku sir, wala po yun, ilalabas ko lang muna po si Enzo, baka gusto pong maglaro sa labas. Sige, magpapahinga na muna ako, gagawin ko na ang tama. Ito na ang tamang oras para magkaayos kami ng mahal kong Marcela. I know nandito ka Marcela, I can smell your scent, I can even feel you, love. Love, alam kong nandito ka, hindi mo ako maloloko. How did you know? Dito sa puso ko, nararamdaman kita sa pamamagitan ng mabilis na pagtibok ng puso ko. Sorry Nathaniel kung hindi sinabi ni Weng na nandito ako. Huwag kang magagalit sa kanya.
Ayoko kasing magkagulo, natatakot akong baka makita ako ni Nadia. Tumiyempo lang ako na wala siya. Sobrang saya ko na mahawakan ng ganito kalapit ang mahal ko. I am so sorry love for everything. Kung maibabalik ko lang ang nakaraan, gagawin ko. Gusto kong baguhin lahat ng mga ginawa ko noon. I am so sorry na saktan kita ng sobra-sobra. Hindi ko tinupad ang pangako ko na aalagaan kita. Magsasama tayo sa hirap at ginhawa. Naging mahina ako, hindi naging matatag ang pagmamahal ko sa iyo. Alam kong paulit-ulit lang itong sinasabi ko. Kahit araw-araw hihingi ako ng tawad sa iyo love para lang mapapagbayaran ko lahat ng kasalanan ko sa iyo at sa anak natin. Hayaan mong makabawi ako sa iyo at sa anak natin. Alam mo may anak tayo. Love, obvious naman sa pangalan pa lang. Si Mommy umamin sa akin ng mga ginawa nila ni Nadia, bumalik na naman sa akin ang pamilyar na sakit. Kung paano nagkadurog-durog ang puso ko nang malaman ko ang katotohanan. Napakasama nila. Pinalabas nilang hindi ka magkakaanak pero ang totoo binayaran nila ang doktor na tumingin sa iyo. Naniwala ako sa kanila. Hinayaan ko silang manipulahin ang buhay ko. I really hate myself. Please Nathaniel, huwag mong saktan ang sarili mo. Pareho lang tayong biktima dito. Ang mahalaga nalaman na natin ang katotohanan. I'm so sorry love. I'm so sorry. Wala ako sa tabi mo nang lumalaban ka sa sakit mo. Sana mapatawad mo ako sa lahat ng kasalanan ko. Mahal na mahal kita. Hindi ka nawala sa puso ko. Matagal na kitang pinatawad Nathaniel. Ayoko lang kasi na magkagulo kaya hindi ko sinabi sa iyo ang sitwasyon ko noon. Sa abot ng makakaya ko aalagaan kita. Kahit na ba mali itong pagpunta ko dito. Wala akong pakialam basta maalagaan lang kita. Kahit hindi naging maganda ang paghihiwalay natin dati. Aaminin kong mahal na mahal pa rin kita Nathaniel. Hindi ka din nawala sa puso ko. Oo nagalit ako sa iyo noon. Siguro natural na reaksyon ng taong nasaktan iyon kaya ko nasabing hindi na kita mahal. Pero sa tuwing tinitingnan ko ang anak natin hindi ko maiwasang maalala ka. Alam kong mali ito dahil hindi na tayo mag-asawa. Aayusin ko lahat ng pagkakamali ko. Ibabalik ko lahat sa dati. Bigyan mo lang ako ng panahon. Sa ngayon ayos na muna ang ganito tayo. Oo mall ito, pero para sa akin tama ito dahil mahal kita. Hindi ko kayang pigilan pa ang nararamdaman ko para sa iyo. Ngayon ko lang naramdaman ang kasiyahan mula nang maghiwalay kami. Pinatulog ko muna ang mag-ama bago ako nagpasyang umalis na. Masaya ako kahit sandali lang na pagkakataon na kasama ko si Nathaniel at si Enzo. Kita ko sa kanila ang kasiyahan. Sana maging maayos na ang lahat. Kailangang magbayad ang mga taong gumawa ng kasinungalingan. Napakasama nila, hindi man lang sila nakonsensya na isang pamilya ang sinira nila. Weng ikaw na muna bahala sa mag-ama. Basta kung wala si Nadia, ay text mo ako. Pupunta kami dito ni Nathan. Gusto ko din na magkakilala ang mag-ama. Siguradong matutuwa ang anak ko kapag nagkataon. Oo ba, kakampi mo ako Marcella. Huwag kang mag-alala kahit hindi mo sabihin aalagaan ko naman si Enzo at si Sir. Lalo pa ngayon na alam kong naging dating asawa mo si Sir Nathaniel. Salamat sa lahat, tatanawin kong malaking utang na loob ito. Umuwi ka na baka hinahanap ka na ni Nathan. Sige. Nagpa siya akong lakari na lang mula sa kanto, habang naglalakad may humantong sasakyan sa tapat ko. Bumaba ang babaeng kinasusuklaman ko. What are you doing here? Pinuntahan mo ba si Nathaniel? Ang kapal naman ng mukha mong pumunta pa doon. Hindi mo na siya asawa Marcella para mag-astang asawa ka pa ni Nathaniel. I am the wife and you are nothing, maybe a mistress. Hindi ako ganoong klaseng babae. Baka sarili mo ang sinasabihan mo Nadia. Ikaw ang makapal ng mukha dahil may mukha ka pang humarap sa amin ni Nathaniel sa kabila ng ginawa niyo sa amin. Alam ko na ang totoo. Kaya pagbabayaran niyo lahat ito. Sasampalin niya sana ako nang hinuli ko ang palad nito. Yumigkas ang palad ko sa pisngi nito. Isa pang sampal ang pinakawalan ko. Nasapo nito ang pisngi. Halos mag-apoy ang mata nito sa galit. How dare you to slap me you? Sasampalin niya sana ako, pero inumang ko ang kamao ko. Sige subukan mo baka hindi lang sampal ang maibigay ko sa'yo, dahil nakaumang ang kamao para suntukin siya.
Kabayaran yan sa lahat-lahat ng ginawa niyo sa akin at kay Nathaniel. Wala pa yan sa kalahati, Nadja. Kulang pa nga yan. Hindi ko alam kung may konsensya pa kayo. Ikaw ang langya. Hindi ako. Halos magpuyos sa galit ang dibdib ko. You are going to pay